Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, the Giver of our life, the Provider of all the blessings, our Father, Yahweh, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Our Father is powerful, no? And He accepts us because of Jesus Christ. So nakalagay dito sa Isaiah, di ba? Though your sins are like scarlet, kahit na yung kasalanan natin pula, no? Scarlet. Kaya sinabing scarlet kasi ang kulay ng dugo is scarlet. At pag nagkakasala tayo, kailangan ng burnt offerings. Kailangan may dumanak na dugo. Kaya, scarlet. They shall be as white as snow. Kahit na yung kasalanan natin, simpula ito ng dugo, is scarlet, magiging white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Bakit? Because of the blood of Jesus Christ. Ito na daw dito, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Obedience. Willing and obedient. Ano ang sabi ni Almighty Father kay Jesus Christ? This is my son, or he is my son, listen to him. Sabi sa New Testament, di ba? Kaya, we should be obedient and willing para we shall eat the good of the land. It's eternal bliss. Pero, if you refuse and rebel, kung umayaw kayo at nagrebelde kayo, you shall be devoured by the sword. Kayo ay madidestroy ng sword or salita ni Almighty Father. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ dahil sa Kanya. White as snow tayo sa paningin ni Almighty Father. Wool ng kulay natin dahil kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ na ang sumalo lahat ng ating mga kasalanan, na instead na tayo ang may pako, ang tawaging kriminal, si Jesus Christ ang sumalo lahat. Dahil alam naman natin na yung pagkakapako kay Jesus Christ sa cross, ang mga pinapako lang ay mga nakagawa ng crimes. Yun yung death penalty. Ipapahiya ka pa, ipapalakad ka pa habang flagellate ka sa likod. Napakasakit ng nangyaring pagkakapatay kay Jesus Christ, but then He rose again after 3 days para ipakita sa atin na kahit nagkasala tayo, malilinis tayo ng dugo ni Jesus Christ at mabubuhay tayo. Death has no sting anymore because of Jesus Christ. And so the Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. Kaya, we should glorify Jesus Christ, exalt the name of Jesus Christ. Dahil ganun ang ginawa ni Almighty Father. We must be obedient to our Father, the Creator of heaven and earth, who loves us so much. Lahat ibinigay ni Almighty Father. Nasa sa atin na lang kung magiging willing and obedient tayo.
So everyday, meron tayong decision na ginagawa sa buhay. Ngayong araw ba na ito magiging obedient ako? Ngayong oras ba na ito magiging obedient ako? Gagawin ko ba ang pinapagawa ni Almighty Father o hindi? And everyday, yung blessings ni Almighty Father, nare-replenish. Kaya dapat tayong sumunod sa tatay natin. Dahil kung hindi tayo sumunod sa tatay natin, or susunod sa tatay natin, kay Almighty Father, mapapahamak tayo. At yun ang ayaw na ayaw ni Almighty Father. Ang mawala sa kanyang mga anak, ang kanyang inheritance, ang kanyang portion, tayo. At ang birthright natin, ang land na ibibigay sa atin ni Almighty Father. Part of our inheritance yon, yung land. So last time, no, we finished the book of Amos. So the last chapter is chapter 9 of Amos. So i-recap natin. Alam niyo pag nanonood ako sa sarili ko, nakakatulog ako. Hindi ko natatapos. Kayo ba natatapos ninyo? Sige, matulog lang din kayo, no? Tapos magbasa kayo ng Bible. Kasi pinapanood ko, ay nakatulog na naman ako. Ulitin ko na naman. Ay nakatulog na naman ako, hindi ko na naman natapos. Ba't gano'n? Pag hindi ako makatulog, pinapanood ko sa sarili ko, nakakatulog ako. Kaya siguro kayo naantok din kayo, no? Sige ba tulog lang, ha? Dahil binibigyan tayo ni Almighty Father ng peace of mind and joy pag binabasa natin ang kanyang salita. Kaya tayo nakakatulog. And then, pag nagising tayo, magbasa tayo ng Bible, we talk to our Father. We talk to Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Anytime, pwedeng kausapin si Almighty Father. You will hear a voice behind your ear. Sasagot si Almighty Father sa'yo through the power of the Holy Spirit. May hiririnig mo ang kanyang mga sasabihin behind your ears. Nabasa natin, di ba, dito sa Bible? May mga tao kasi na hindi nila alam na sumasagot si Almighty Father. Hindi nila alam. Akala nila pag may naririnig silang boses behind their ears, ano na sila, considered as schizophrenic or insane. No? Hindi. Dahil yung mga sinasabi ni Almighty Father, it's para sa kabutihan natin. At mga righteous deeds ang pinapagawa sa atin ni Almighty Father, hindi wickedness. So pag wickedness ang naririnig mo na pinapagawa sa'yo, hindi kay Almighty Father yon. Pero pag righteousness, alam naman niyo siguro, no, yung difference pag tama o mali. Dahil malalaki na tayo, di ba? Kung ang bata nga, alam kung ano ang tama at mali, di ba? Na alam niyo ba yun? Nung bata ba kayo, alam na ba ninyo kung ano ang tama at mali? Pag halimbawa 2 years old ka tapos na-hurt ka, parang mali yun na, ganon. Alam mong may mali, no? Marunong ba kayo nung bata kayo? Pag na-hurt ka, ba't ako na-hurt? Ibig sabihin, mali yun, kaya ka nasaktan. May nanakit sa'yo, may namalo sa'yo, yun. Kasi mali yun. Ganun malalaman natin, di ba? Kaso nga lang, matitigas ang ulo ng mga tao. So, i-recap natin, ano? Itong Amos chapter 9, yung last chapter ng Amos. Na walang makakatakas kay Almighty Father. Mga wicked people.
mga disobedient, walang makakatakas kahit magpunta sila sa kung saan-saan na binanggit dito. Though they dig into Sheol or hell, kukunin sila ni Almighty Father. Kahit pa umakyat sila ng langit, ibabagsak sila ni Almighty Father. Kahit magpunta sila sa isang garden, sa top ng garden or sa orchard, hahanapin sila at kukunin sila. At sa ilalim naman ng dagat, utusan ni Almighty Father ang serpent, nakagatin sila. At kung sila naman ay nahuli ng kanilang mga kaaway, that they became prisoners, utusan ni Almighty Father na sila ay patayin. And I will set my eyes on them for harm and not for good. Aminado si Almighty Father. This is for the people who are disobedient. Hindi pa to nangyayari. Prophetic book itong Book of Amos. At ang kasalanan ng mga tao ay nagsuswell or dumadami, lumalaki, umaapaw na, gaya ng sa Nile River. Nile River kasi Egypt yon. Egypt symbolizes bondage of sin. So si Almighty Father is powerful. Siya ang naggumawa ng heaven and earth. The Lord is His name. Kaya tayo, pag anak tayo ni Almighty Father, alam natin na anak tayo ni Almighty Father, we should celebrate because our Father is powerful. Sinabi dito sa verse 7 ng Amos, ng mga tao, lahat ng tao ay sinful at unknowledgeable. Pero willing si Almighty Father to gather the people if they are obedient. Pero ayaw ng mga tao sumunod kay Almighty Father because of pride, arrogance, selfishness, and greediness. Kaya sabi ni Almighty Father, behold, the eyes of the Lord God are on the sinful kingdom. Nasa sinful kingdom, mga tao nakasali sa kaharian ng kadumihan or kasalanan. And I will destroy it from the face of the earth. Tatanggalin ni Almighty Father ang wickedness dito sa mundo. Hindi ang mundo ang madudurog or mawawala or mag-disintegrate into nothing. Hindi. Ang tatanggalin, mga wickedness or yung kasalanan ang tatanggalin dito sa mundo. Yet I will not utterly destroy the house of Jacob. Hindi masisira totally ang mundo. Intact pa rin ang mundo. Ang i-destroy lang, wickedness. Saan mapupunta yung wickedness? So yung mga wicked people, mga greedy people, the idolaters, the dogs, ano pa ba yung binanggit sa Book of Revelation? The sorcerers, ano pa? The sexually immorals, dadalhin sila sa eternal damnation or Sheol or hell or Hades. Yun, iba-ibang mga pangalan yun, ano? Naiisa lang ibig sabihin, eternal damnation, Sheol, hell or Hades, lake of fire. Pero ang mundo ay hindi masisira. Dahil ipababa ni Almighty Father ang New Jerusalem. So yung New Jerusalem, the tabernacle of David, which has fallen down, and repair its damages. Aayusin ni Almighty Father like new, re-renovate ni Almighty Father ang mundo. Wala na yung mga taong nangaaway sa atin. Baka tayo ang nangaaway. Ayaw ni Almighty Father ng nangaaway na tao. Ayaw ni Almighty Father ng mga mayayabang, arrogant, or pa-victim. Ayaw ni Almighty Father.
Humble ang gusto ni Almighty Father, those who uphold righteousness, justice, and mercy. Just like Jesus Christ. Kaya nga, yung path na nilakaran ni Jesus Christ, yun ang lalakaran natin. Para maging kagaya tayo ni Jesus Christ. Yung Savior natin, the perfect sacrifice, the Lamb of God. Kaya masasave na tayo because of Jesus. Nag-set siya ng standard. It's an example for us. Si Jesus Christ. Pinadala ni Almighty Father. Napakabait ni Almighty Father. Hindi siya nagsasawa sa kanyang mga anak kahit tayo ay magtitigas ang ulo. Pinadala pa rin niya yung kanyang only begotten Son, ang bridegroom, si Jesus Christ, na kaya tayo masisave because of Jesus Christ. At gustong-gusto ni Jesus Christ na kasama niya tayo. Kung saan man pupunta si Jesus Christ, na tayo ang kanyang mga friends. Hindi ba tayo masaya noon? Kaibigan natin si Jesus Christ, ipagmamalaki natin. Alam mo, kaibigan ko si Jesus Christ. Di ba pag may mga kaibigan kayo na mga mayayaman or sikat, pinagmamalaki ninyo? Ang ipagmalaki natin si Jesus Christ. Kaibigan ako ni Jesus Christ. Hindi ko lang siya Diyos, hindi ko lang siya Savior. Kaibigan ko siya. At ang Jews and the Gentiles, pwedeng masave na. Dati, hindi kasama ang mga Gentiles. Pero ngayon, kasama na ang mga Gentiles. Dahil kay Jesus Christ. So, nung dati, mga Jews lang ang nasisave, di ba? The chosen people lang. Or the Israelite lang, doon lang nakafocus. Kasi, kaya doon muna nag-focus, konting sample lang yon. Okay? Nung dumating na si Jesus Christ, lahat na. Naintindihan ba niyo? Sample lang muna. No? At saka, maliit lang na parte lang. At lahat ng mga nangyayari or nangyari sa Israelite na i-apply natin sa buong mundo. Kagaya ng Egypt nagsisimbolize ng bondage of sin. Ngayon, yung yung mga Israelites naman, tayo yun. Na ngayon, galing na tayo sa bondage of sin, tinanggal na tayo sa bondage of sin, nandito na nga tayo sa desierto. Na-experience natin trials, tribulations, at ang pupuntahan natin ay ang promised land. Gaya ng sa mga Israelites nung time na ni Moses, pupunta sila sa promised land. Tayo rin, yun din ang pupuntahan natin, ang promised land, the New Jerusalem. So nakikita na natin yung comparison. Dati hindi natin nakikita, di ba? At ang kaya sila napaalis or umalis ng land ng bondage of sin, yung Egypt. Kaya sila nakaalis doon, it's because of the blood of the Lamb. Ngayon, kaya tayo nakaalis sa bondage of sin because of the blood of Jesus Christ. Noon, ang nangga-guide sa kanila ay si Moses. Ngayon, si Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, tinuturuan tayo ni Jesus Christ. Naintindihan na natin, no? Kaya, pag nagtitiwala tayo kay Jesus Christ, death has no sting anymore. Instead, anong mangyayari? Abundance, blessings, makukuha natin ang ating inheritance. Ay part of our inheritance, yung land.
Kahit sino pa ang may-ari ng mundo na to, di ba, tipak-tipak na lupa, mga pagmamayari ng mga mayayamang tao sa buong mundo na to, babawiin ni Almighty Father. Kasi ang mundo na to, ang lupa na to, si Almighty Father, siya ang nag-create nito. Nakalagay sa Bible. Nakalagay sa Leviticus chapter 25. Kung gusto nyong makita, no? Basahin natin sa Leviticus chapter 25. Nakalagay dito yung tungkol sa land. The land shall not be sold permanently, for the land is mine. Sabi ni Almighty Father, for you are strangers and sojourners with me, and in all the land of your possession, you shall grant redemption of the land. Lahat ng land kay Almighty Father. Baka sabihin nyo, hindi, bumili ako ng lote sa ganitong lugar. Kahit bumili ka ng lote, di ba, pag bumili ka ng lote, nagbabayad ka pa rin ng mga kung ano-anong tax. At pag binenta mo, nagbabayad ka pa rin ng tax. At pag wala ka ng wala nang susunod na salin lahi, saan napupunta yung lupa? Sa gobyerno, di ba? Kaya ang land kay Almighty Father, kukunin ni Almighty Father, babawiin ni Almighty Father, kahit nakalagay pa yung may notaryo kayo, nakalagay, nakalegal pa kayo sa gobyerno. Kay Almighty Father, ang lupa, kahit saang lupa na makita ninyo sa buong mundo, kay Almighty Father lahat. Ang mundo na to kay Almighty Father. Even the sun, the moon, and the stars, kay Almighty Father. At yung mga captives, I'll bring back the captives of my people, Israel. So, ang titira sa mundo na to ay ang mga anak ni Almighty Father. Ipapaba niya ang New Jerusalem. And it will be forever na titira ang mga anak ni Almighty Father dito sa kanyang land, sa kanyang earth. Basahin nyo sa Revelation chapter 22. There shall be no night there. They need no lamp nor light or of the sun, for the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. They shall reign forever and ever. Sino ang leader natin? Si Jesus Christ. Ha? Napakaganda ng plano ni Almighty Father, na kung makita lang sana ng ibang mga tao, kung maintindihan lang sana ng mga ibang tao, kung willing and obedient lang sana ang mga ibang tao, kung ibubukas lang sana ng mga tao ang kanilang mga mata at tenga at puso at isipan, nakikita nila yung pagmamahal ni Almighty Father. Kung hindi lang sana nabubulagan ng tao ng kadumihan ng mundo na to. So, basahin na ngayon natin. Tapos na tayo sa Amos. Dito na tayo sa Micah. Kilala ba niyo si Micah? Si Micah ay isang prophet din. Prophet siya sa Israel at Judah. Alam naman natin na noong time na to, magkahiwalay ang Judah at ang Israel. Ang kasama ng Judah ay ang Benjamin, di ba? Napagkwentuhan na natin 'yon sa Ezra and Nehemiah. So si Micah, siya ay nabuhay, kapanabayan niya si Isaiah. At kapanabayan din niya si
Sa bandang Juda, sa bandang Israel, ang kapanabayan ni Micah ay si Amos, Hosea, at Jonah, no? So 4 sila na sabay-sabay na prophet dito sa Israel. Pero sa Juda, 2 lang sila, si Isaiah at si Micah, silang 2 lang. So Micah, another name or na ibig sabihin ay who is like God. Dahil Michael means who is like God. So Micah, Michael. Isa lang ang ibig sabihin. Excuse. Tungkol sa name na Michael, no? Who is like God. Yun ang ibig sabihin. Dito sa Jeremiah chapter 50 verse 44, daanan lang natin, ano? Sabi ni Almighty Father dito. Jeremiah chapter 50 verse 44, behold, he shall come up like a lion from the floodplain of the Jordan against the dwelling place of the strong, but I will make them suddenly run away from her. And who is a chosen man that I may appoint over her? Sino ang lalaki na aking pinili para may appoint ko na mag-lead over her? Ang over her means sa mundo na to. Who is like me? Who will reign like me? And who is that shepherd who will withstand me? Sabi ni Almighty Father, nagbanggit ng shepherd na kagaya niya ng justice, magpatupad ng justice. At sino ang who will withstand me? Sino ang kagaya ko? So ang meaning ng Michael, who is like God. Naisip niyo ba yung naisip ko? Sana makita ninyo, no? Mag-isip kayo. Sino yung man clothed in linen? Hindi binabanggit yung name, no? Pero alam na natin na yung shepherd at yung kagaya ni Almighty Father ay si Jesus Christ. Ngayon, nabanggit si Michael, no? Sa Book of Daniel, basahin nyo rin si Michael. So, balik na tayo dito sa Micah. Dinaanan lang natin yun, na the word of the Lord that came to Micah of Moresheth. Moresheth means possession. In the days of Jotham, Ahaz, Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem. So tungkol sa Samaria at Jerusalem, ang vision na nakita ni Micah, which he saw, ibig sabihin nakita niya. Ano yung nakita niya? Vision yun. Patungkol regarding Samaria and Jerusalem. Samaria means Watch Mountain, ano? Jerusalem, city of peace. Itong Samaria, sakop ito ng land na ibinigay kay Ephraim. Dito nakatira ang mga Samaritans. So, hindi pure na Jew ang nandito sa Samaria. Yung Jerusalem naman, mga pure na Jew, dahil ito ay nasa Judah. Intindihan natin, no? Verse 2, hear all you peoples, listen O earth, and all that is in it. Makinig kayo, i-broadcast ninyo, ipagmalakasan ninyo, isigaw ninyo. Hear all peoples, makinig kayo, listen O earth, and all that is in it. Lahat ng mga tao.
Hindi lang yung tao noon, kundi tao hanggang ngayon. Applicable ito. So, lahat ng sa Isaiah may ganito rin. Listen, binobroadcast sa Isaiah, sa Jeremiah, sa Ezekiel, sa Zechariah. May ganito, hear all peoples, listen O earth and all that is in it. Diba? Nabasa natin. Let the Lord God be a witness against you, the Lord from His holy temple. Why against you? Dahil sa kasalanan ng mga tao, nakikita ni Almighty Father. So si Almighty Father, He is a witness against the people because of their iniquities, transgressions. Verse 3, for behold, the Lord is coming out of His place. He will come down and tread on the high places. Baka sabihin nyo, paulit-ulit na lang tayo ng binabasa. Yes, paulit-ulit. But, different book. Inuulit-ulit ni Almighty Father. Different book, different prophet. But, same message. Why? Matigas ang ulo ng mga tao. Stubborn. Baka kasi sabihin ng tao, hindi kami na-inform. Wala nagsabi sa amin. Meron. Paulit-ulit. Sinasabi ni Almighty Father. Nagbibigay ng warnings. Kaya kung nagsasawa kayo, huwag kayong magsawa. Dahil si Almighty Father, hindi siya nagsasawa magbigay ng warning sa atin. Pero ang tao, no, hindi nagsasawang gumawa ng kasalanan. Pero nagsasawa magbasa ng Bible, nagsasawa mag-pray. Pero ang paggawa ng kasalanan ng mga tao, hindi nagsasawa. Hindi nagsasawa sa pera. Yung mga tao, hindi nagsasawa sa greediness. Kamkam ng kamkam ang mga tao. Hindi nagsasawa sa chismis ang mga tao. Bakit ganon? Pero pag si Almighty Father nagsasawa, bakit? Hindi tayo dapat magsawa. Ang pagsawaan natin yung kasalanan. Hindi nagsasawang uminom ng alak. Hindi nagsasawang magbisyo. Pero pag si Almighty Father tinatamad, bakit ganon? Sa Creator pa natin, hindi na tayo nahiya. For behold, the Lord is coming out of His place. He will come down and tread on the high places of the earth. Titignan ni Almighty Father lahat ng mga tao. He will come down. I-check niya lahat ng mga tao. Titignan niya. The mountains will melt under Him. Matutunaw ang mga bundok. The valleys will split. Mahati ang mga valley like wax before the fire. Parang wax, no? Yung kandila na nagme-melt, diba? Like waters poured down a steep place. Dahil sa holiness ni Almighty Father. At kaya nagme-melt ang mountains because of the transgressions of the people. Kaya yung mga valleys nag-i-split dahil sa holiness ni Almighty Father hindi kaya. Kaya yung mga valley nag-i-split dahil makasalanan. Parang wax before the fire. Like waters poured down a steep place. Verse 5. All this is for the transgression of Jacob. Transgression, laging binabanggit, no? Alam naman natin ang meaning ng transgression. Ang transgression means it's an act against a law or rule or code of conduct. Di ba may mga law na binigay si Almighty Father? Si Jesus Christ, may 2 law lang na binigay si Jesus Christ. Pero, yung conduct natin, no? Hindi natin sinusunod yung code of conduct. Kaya nagkakaroon tayo ng mga violations. The Almighty Father.
At matatanggal lang ang ating violations, ang ating mga kasalanan, because of the mercy of our Father, because of the blood of Jesus Christ. All this is for the transgression of Jacob and for the sins of the house of Israel. Jacob means follower. Alam na natin yun. Israel means people who struggled with God and prevailed. So, dalawang klase or dalawang group of people. What is the transgression of Jacob? Ano ang kasalanan ng Jacob? Or ano ang misdeed or wrongdoing ng Jacob? Is it not Samaria? Bakit naging wrongdoing ng Jacob ang Samaria? Samaria means watch mountain. At ang Samaria ay sakop na ni Ephraim, nabanggit natin, di ba? So, nasa Judges chapter 12, verse 1 to 7, si Ephraim, mayabang siya. Sakop niya yung Samaria eh. Mayabang si Ephraim. At, yung mga Samaritans, di ba nabanggit na natin, na may lahi sila ng Jew, pero may lahi rin sila ng taong labas. Taong hindi nila kalahi, hindi Jew. Kaya sila ay mga Samaritan, hindi sila puro, no? Kaya ang tingin sa kanila ng mga Jew ay madudumi. Kasi yung Juda, napaalis nila lahat ng mga nakatira doon sa sumakop ng lugar nila. Pero si Ephraim, hindi niya napaalis. Yung ibang mga yung ibang mga lugar, hindi na napaalis. Kaya na-focus sa Juda, na-focus sa Jerusalem. Kaya ang tawag sa mga taga-Israel ay Jew. Dahil na-focus sa Juda. No? Nung bumalik yung mga tao from captivity, nung panahon ng naging captive sila ng Babylon. Tandaan nyo yun, di ba? Dami tayo na pag-aralan, ano? Sino ba ang kausap ko? Nanay ko, hindi ko naalala yung mga sinasabi ko. And what are the high places of Judah? So, arrogance ito. Kasi mayabang, no? Si Ephraim, or yung tribe ni Ephraim, mayabang siya eh. Tapos binanggitan naman dito, high places of Judah. Are they not Jerusalem? Jerusalem is a city of peace. Or, nung time na ito, ang Jerusalem ay, yun ang pinaka-progressive na place doon sa Judah. Kaya parang yun yung parang pride ng tao. No? Yung pride ng tao, meron kaming Jerusalem, yun ang pinaka-center of namin, business. Kaya ito, symbolize ng pride. Kaya nga binanggit high places. Samaria, watch mountain. No? Ibig sabihin mataas, matayog. Mataas ang ere, ma-prideful. Yun ang ibig sabihin. Verse 6, therefore, I will make Samaria a heap of ruins in the field, places for planting a vineyard. I'll pour down her stones in the valley, and I will uncover her foundations. Tatanggalin ko ang yabang niya. Sabi ni Almighty Father, tatanggalin niya ang yabang ng mga tao. He will crush, humiliate, and humble the people. Kaya nga, I will uncover her foundations. So ito ay, he will shame the people. Kaya nga, uncover yon nakalagay dito. Tatanggalin ni Almighty Father ang yabang ng mga tao. Mga pinagmamalaki ng mga tao dito sa mundo. Ano pang ang gagawin ni Almighty Father? Sa verse 7, all her carved images shall be beaten to pieces. Binabanggit na naman ang carved images. Idols. Graven images. Dudurugin. Beaten to pieces hanggang sa magkadurog-durog. And all her pay as a harlot shall be burned with the fire. All her idols I will lay
desolate. Nasasaktan ba kayo pag binabanggit ang carved images or idols na sisirain ni Almighty Father? Sabihin ninyo, hindi, blines to ng ganitong tao. But holy ba yung tao na yon? Sino nagsabing holy siya? Walang holy dito sa tao sa mundo. Lahat tayo makasalanan. Hindi holiness ang carved images or ang idols. Dahil gawa ng tao madumi. Gawa ng kamay ng tao. At yon ay walang buhay. Ulitin natin, hindi humihinga, hindi na marunong maglakad, hindi nagsasalita, walang nagagawang mali, wala rin nagagawang tama. Pero yung mga tao, nilalagyan ng incense, binubuksan ng kandila. Sasabihin natin ito, dahil si Almighty Father matagal na siya nasasaktan, sinasaktan na siya ng mga tao. Dahil sa pagsasamba ng mga tao sa idols. Isipin ba natin na masasaktan yung mga kapwa-tao natin? Pag sinasabi natin idol, sisirain, bibitin to pieces. Bakit si Almighty Father sinasaktan ninyo? Hindi natutuwa si Almighty Father sa carved image nyo at sa idols ninyo. Na binabuhat-buhat ninyo, dala-dala ninyo kahit saan. Doon kayo nagtitiwala. Pero kay Almighty Father, who wants to be worshipped in spirit and in truth, ayaw ninyong paniwalaan. Wala kayong faith kay Almighty Father. You have faith in your idols, but not in the Almighty Father and Jesus Christ. Hindi yan si Jesus Christ yung daladala ninyo. Hindi yan ang itsura ni Jesus Christ. And gawa yan sa kahoy. Anong kahoy yan? Anong pintura ang ginamit nyo dyan? Anong ginamit na materials nyo dyan? Ano ang pinampukpok nyo sa mga kahoy ninyo? Sa mga simento ninyo? Saan gawa yun? Di ba puro kalawang? Tagaktakpang pawis ninyo, di ba ang dumi? Hindi na ba ang sinasabi yung holy? Ang holy si Almighty Father, si Jesus Christ. Ang Holy Spirit. Hindi ang mga carved images. Hindi yan si Jesus Christ. Sabi nyo, hindi naman to si Jesus Christ. Eh, sino yan? Mga taong namatay na hindi naman nabuhay, sinasamba ninyo. Hindi siya nabulok. Pero namatay, di ba? Hindi na nabulok yung katawan, pero nakikita nyo na patay, hindi naghumihinga. Pero yung katawan, hindi nabulok. Ay, si Jesus Christ. Walang laman yung tomb ni Jesus Christ. Buhay si Jesus Christ. Bakit natin i-worship? Mas binibigyan nyo ng pansin ang ano pa ang mga sinasamba ninyo? Araw, dancing sun. Siyempre, titingin ka sa araw, sasakit ang mata mo, umiikot-ikot ngayon ang mata mo. Kaya akala mo sumasayaw, ano ba naman yan? Matagal nang sinasamba ng mga tao ang sun. Sumala pa ng Egypt, sinasamba na. Kaya nga, di ba, yung Ra, R-A, yung Egypt, yun ang sinasamba yung sun. Hanggang ngayon, sinasamba pa rin. Paganism. Hindi nyo alam. Customs and tradition ninyo. Hindi ang galing kay Almighty Father. Ang galing kay Almighty Father, ito nasa Bible. Hindi ang papel ang sasambahin natin, kundi yung salita ni Almighty Father ilalagay natin sa heart natin, no? Kasi iba dyan dadala, hindi sasambahin ko tong Bible. Ito ay nakandito sa aking altar, ito ang aking dadasalan yung papel. Hindi, bakit nandyan lang, naka-display lang? Hindi ko binasa. Naka-display lang. Hindi yung display. Binabasa yan. For she gathered it from the pay of a harlot, and they shall return to the pay
of a harlot. Paikot-ikot lang ang bayad. Since coming in full circle. Paikot-ikot lang. Galing sa harlot, ibabayad sa harlot, tapos galing ulit sa harlot yung pera. Ano ang harlot? Harlot symbolizes mga tao nakikipag-partake sa kasalanan dito sa mundo. She means ito ay mga tao. Okay? Ito ay mundo. Mother Earth. Verse 8, therefore I will wail and howl. I will go stripped and naked. I will make a wailing like the jackals and a mourning like the ostriches. Ako ay iiyak, mag-howl ako. I will go stripped and naked. It's lamenting, mourning. I will make a wailing like the jackals. Yung mga jackals, pag nagwa-wail, nag-howl sila, tsaka nagwa-whine, no? Whine. Hindi alak, whine. W-H-I-N. And mourning like the ostriches. Yung mga ostrich, no? Sa kahihiyan nila, ayaw nilang malaman yung katotohanan, nagtatago sila sa ilalim ng, yung ulo nila, nilalagay nila sa ilalim ng lupa. Sobrang kahihiyan. Bakit? Verse 9. For her wounds are incurable. Sino yung her? Ang mundo na to. Mother Earth. Her wounds are incurable. Yung kanyang sugat. Yung kanyang sakit. Hindi gumaling. Ano yung sakit ng mga tao nga? Sakit ng tao na, ang sakit natin talaga, ang wound talaga natin ay ang kasalanan. Hindi natin ma-let go ang mga kasalanan natin. Lagi nating niyayakap. Gustong-gusto natin yung greediness. Gustong-gusto natin yung chismis. Gustong-gusto natin masunod tayo. Hindi natin hawak ang buhay natin. Ibigay natin ang will natin kay Almighty Father. Willing and obedient. Ang dami nating plano sa buhay, di ba? Gito, pag edad ko ng gato, ito na yung mangyayari sa buhay ko. Pag age ko 20, 25, 30, 35, ganito na ako. Para ma-achieve mo yun or ma-attain mo yung goal mo, anong ginagawa mo? Nakakalimutan mo si Almighty Father. The author and finisher of our lives. Sa Hebrews chapter 12 verse 12. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Titingin tayo kay Jesus Christ, the author or the originator and finisher or the perfecter of our faith. Si Jesus Christ ang nag-perfect ng faith natin. Sa Kanya, galing ang faith natin. Who for the joy that was set before Him endured the cross. Nag-endure siya the cross at napagwagian niya yun. Despising the shame and has sat down at the right hand of God. Imbis na tumingin tayo kay Jesus Christ, inaalagaan natin ang ating mga kasalanan, hindi natin mag-let go.
Ano ang nangyari? Dahil hindi ma-let go ng mga tao ang kanilang mga kasalanan. For it has come to Judah. It has come to the gate of my people, to Jerusalem. Kumalat ang kasalanan, dumadami ang kasalanan, spreading and increasing. Laging nababanggit, no? Nababasa natin, di ba? Dito sa Amos, na nagsiswell yung river, Nile River. Nakakahawa, dumadami ang kasalanan, nakaka-impluwensya ng kapwa-tao. Sa internet lang, magbasa ka, ma-impluwensyahan ka. Kaya kung hindi kay Almighty Father yung nakikita natin sa internet, iwasan natin. Verse 10, tell it not in Gath. Gath means winepress. Weep not at all. In Beth Afra. Beth Afra means house of dust. Roll yourself in the dust. Pag sinasabing roll yourself in the dust, maglament, maghingi ng tawad, magpakumbaba. Pass by in naked shame, you inhabitant of Shapher. Magkaroon kayo ng hiya. Kayo naman nakatira sa Shapher. Shapher means amniotic sac. Sino ba yung tumira sa amniotic sac? Mga tao. Pass by in naked shame, you inhabitant of Shapher. Tayo na mga tao. Dahil tayo ay tumira sa amniotic sac. Shapher, ibig sabihin nun. Mahiya naman tayo sa kasalanan natin. Humingi tayo ng kapatawaran. The inhabitant of Zaanan does not go out. Zaanan means flocking place or place of flocks. Or migrating or rich in flocks or going forth. Mga tao na nasa flock or place of flocks. Ano ba yung place of flocks? Itong mundo. Inhabitant nitong mundo na to does not go out. Beth Ezel mourns. Ezel means departure or separation. It's a place to stand is taken away from you. Ulit natin ng verse 11. Pass by in naked shame, you inhabitant of Shapher or amniotic sac. The inhabitant of Zaanan does not go out. The inhabitant of the earth or a place of flocks. Dahil tayo, mga flock tayo, di ba? Or mga sheep, flocks of or mga grupo tayo, does not go out. Beth Ezel mourns. Separation. Its place to stand is taken away from you. Tatanggalin ang inheritance. Kung hindi hihingi ng kapatawaran kay Almighty Father, tatanggalin ang birthright. Dahil yung wounds ay incurable. Yung wounds natin, kasalanan natin, hindi gumaling. Hindi tayo naghingi ng tawad. Lagi tayong niyayakap natin yung ating mga wounds. Yung ating sugat. Yung ating disease. Yung ibig sabihin nun, ano ba disease natin? Hindi naman ang kasalanan, kaya tayo namamatay, it's because of kasalanan, our sins. Hindi naman dahil sa may sakit tayo na nakakahawa or sakit na sa katawan, physical ailment. Kaya lang tayo nagkakaroon ng physical ailment, it's because of our kasalanan. Nag-start yun. Kailan nag-start yun? Kay Adam and Eve. Na hindi naman talaga dapat tayo mamamatay, but it is a curse. For the inhabitant of Meroth or bitterness,
was or pined for good, but disaster came down from the Lord to the gate of Jerusalem. For the inhabitant of bitterness was sick for good, but disaster came down from the Lord to the gate of Jerusalem. May sakit ang mga nakatira sa mundo na to. Sabihin niyo, wala naman akong sakit. Meron tayong sakit, kasalanan. Yun ang sakit natin. Akala mo healthy ka, pero ugali mo, ugaling hindi naayon kay Almighty Father. Wickedness, greediness, chismosa, nangaagaw ng asawa ng hindi asawa, nangaagaw ng mga ari-arian, naghahangad ng sobrang yaman, greedy, lahat gusto niya kanya, naninirang puri. Yun ang kasalanan natin. Kaya ano mangyayari? But the disaster came down from the Lord to the gate of Jerusalem. Ano yung disaster na yun? Is punishment. O inhabitant of Lachish, verse 13. Inhabitant of Lachish. Lachish means obstinate, invincible, impregnable. Obstinate, matigas ang ulo. Invincible, feeling niya hindi siya matatalo. Mayabang. Harness the chariot to the swift steeds. Prideful. O inhabitant of Lachish. Mga nakatira sa mundo ng mga mayayabang. Harness the chariot to the swift steeds. She was the beginning of sin to the daughter of Zion. Ano yung beginning of sin? Umpisa ng kasalanan ng mga tao. Yung mundo, anong umpisa ng mundo? Anong umpisa ng kasalanan dito sa mundo ng mga tao? Stubbornness, prideful. Doon nag-umpisa, pride. Yung pride ni Eva, naghangad siya na hindi, kailangan tumalino rin ako. Sige, kakainin ko tong pinapakain ng ahas. Prideful. Hindi niya alam, matalino na siya eh. Gusto pa niyang tumalino pa. O, ito namang si Adan, sumunod. Stubborn. The beginning of the sin to the daughter of Zion. For the transgressions of Israel were found in you. Nakita sa iyo ang mga kasalanan. Nakita sa iyo yung violation, misdemeanor, error, crime. Verse 14. Therefore you shall give presents to Morsheth Gath, the house of Achzib, shall be a lie to the kings of Israel. Therefore you shall give presents to possession of Gath, or possession of winepress, the house of Achzib, or lie. Kasinungalingan shall be a lie to the kings of Israel. Magbibigay ka ng regalo. Yung wine press, possession of wine press. Pag sinasabing wine press, ano yung wine press? Dugo. Yung may bibigay mo. Kasalanan yon. Dugo, ang dugo symbolizes kasalanan, di ba? Yung naglilinis sa atin, dugo ni Jesus Christ, dahil si Jesus Christ, holy siya. Kasi nga, an eye for an eye, a tooth for a tooth, at ang crime, kailangan maparusahan by death. Okay? Naintindihan natin.
Kaya nga dito, possession of Gath or possession of winepress. Winepress symbolizes dugo, no? Or parusa. Intindihan ba? Nakakaintindi kaya ng mga sinasabi ko. Kasi dugtong-dugtong yun no? Naintindihan nyo ba? Sino may kausap ko? Dugtong-dugtong yung mga meaning. Yun na yung pinakasimpleng salita na kaya kong masabi eh. The houses of Akzib. Akzib means kasinungalingan. Shall be a lie or kasinungalingan sa kings of Israel. Kings of Israel, hindi lang king, kundi maraming kings of Israel. Kasinungalingan. I will yet bring an heir to you. Magpapadala ako sa inyo ng isang tagapagmana. O inhabitant of Maresha. Maresha means inheritance. Mga nakatira na inheritance or kasi nga tayo ang inheritance ni Almighty Father, pati yung lupa na to, inheritance natin, part of our inheritance from the Almighty Father. Kaya I will yet bring an heir to you, tagapagmana. Sino yung heir na yon? Si Jesus Christ. O inhabitant of Maresha or inhabitant of inheritance. The glory of Israel shall come to Adullam. Adullam means refuge. Yung glory of Israel. Sino yung glory of Israel? Si Jesus Christ. He shall come to Adullam for refuge. Magiging refuge natin si Jesus Christ kasi siya yung heir. Verse 16. Make yourself bald and cut off your hair. Because of your precious children, enlarge your baldness like an eagle, for they shall go from you into captivity. Symbolic lang itong sinasabi dito ha. Make yourself bald and cut off your hair. Ibig sabihin nito, pag sinasabing bald and cut off your hair, lament and mourn. Magsisi ka. Kasi yung hair or buhok nung time noon, it's a importante sa tao. Sa babae, importante, pantakip ng kanyang dibdib, no? Sa lalaki, importante rin yung kanyang buhok. Kaya dito pag sinasabing, make yourself bald and cut off your hair, ibig sabihin magsisi ka. Kaya nga, di ba yung Nazarite, pag nagkasala yung Nazarite, hindi ba hindi sila nagpapagupit ng buhok? Pag nagkasala sila, kailangan nilang magpakalbo. Kasi nga, nagsisimbolize ng magsisi ka, lament and mourn because of your precious children. Pag sinasabing precious children, sino itong precious children na to? Mga tao na nakatira dito sa mundo. Dahil sinong pinatutungkol nito? Ang mundo at ang mga taong nakatira dito sa mundo. Because of your precious children, enlarge your baldness like an eagle. Kasi di pa may bald eagle. Lakihan mo ang iyong pagkakakalbo. Gaya ng eagle. Ibig sabihin, lakihan mo. Magsisi ka ng madami. Lahat kayo, magsisi kayo. Ipagsabi mo sa ibang mga tao na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga, enlarge your baldness like an eagle. For they shall go from you into captivity. Dahil magiging captives kayo. Kung hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan. Kaya nga, be repentant because of the people will become, because magiging captives. Ano, saan magiging captives? Or prisoner? Pag sinasabing captives of prisoner, ang mga tao, yung kaluluwa ng mga tao, nagiging captives or prisoner ng impyerno. Wala nang labasan sa impyerno. Kaya laging nananawagan si Almighty Father. Gumagamit siya ng kanyang mga prophets, nananawagan si Almighty Father, kinakausap niya yung mga tao. Kaya nasa atin ngayon ang Bible na to, kinakausap din tayo ni Almighty Father.
pinapasabi rin sa atin ni Almighty Father na makinig tayo, huwag na tayong matigas ang ulo. Mayayabang kasi tayo na tao at ang sakit natin ay kasalanan. Pinapadami natin ang ating mga kasalanan. Niyayakap natin ang ating mga kasalanan. Incurable. Kaya anong dapat manghingi tayo ng tawad? Para gumaling tayo. Hindi tayo gagaling hanggang hindi tayo manghingi ng tawad kay Almighty Father. Magpasalamat tayo dahil kay Jesus Christ. Dahil sa pinadala niya. I will yet bring an heir to you. Pinadala niya si Jesus Christ. Para makuha natin ang ating inheritance. At may refuge tayo, meron tayong redeemer, o refuge, redeemer, savior, si Jesus Christ. Kaya pasalamat tayo lagi sa tatay natin, sa kanyang pagmamahal. Kaya sinasabi to, kaya wag tayong magsawa, magbasa ng Bible. Ha? Pag nasa impyerno na ang kaluluwa ng tao, yun na yung time ng mga tao, dasal sila ng dasal, hindi silang sawang magdasal. Antayin mo pa ba na mapunta ka ng impyerno para lang hindi ka magsawa magdasal? Kung magdadasal ka na sa impyerno ka, hindi ka na mapapakinggan. Kakalimutan ka na ni Almighty Father. Yung mga taong nasa impyerno, there's no hope in the future anymore. Hindi mo nga pwedeng dasalan, sana mapunta yung kaluluwa ng kamag-anak mo na napunta sa purgatorio, mapunta sa langit. Hindi. Bakit nung nandito pa lang sa mundo, hindi na gumawa ng tama? Bakit kailangan pa yung mamatay siya at ipag-pray ng mga taong buhay para dalhin sila sa langit? Bakit nung nabubuhay hindi gumawa ng tama? Hindi sumunod kay Almighty Father? Ngayon, nagpe-pray ka ngayon na sa mga kamag-anak mo na mapunta ng langit, di ba? Bakit hindi ka mag-pray ng sarili mo? Yung sarili mo ipag-pray mo, Lord, ayoko pang mapunta sa impyerno. Ay, ipag-pray ko na lang po yung sarili ko, Lord, ganingi ako ng tawad sa iyo, Almighty Father. Ba't kailangan pa na antayin mo na may magpe-pray sa iyo, nasa impyerno ka na? Wala nang chance. Nandun ka na sa impyerno, hindi ka na makakalabas doon. Huwag nang matigas ang ulo. Kaya maraming pinapadalang prophet si Almighty Father, maraming mga warning si Almighty Father. Napakahirap sa impyerno. Ayaw ni Almighty Father masaktan ng kanyang mga anak. Kaya pinapatawad ni Almighty Father, kahit nagkasala tayo, papatawarin tayo. Pinadala pa niya si Jesus Christ para mapadali na ang lahat. Hindi na natin kailangan pa maghanap pa ng mga animals to sacrifice. Pumunta pa ng temple. Hindi na kailangan. Paano? Gagamitin lang natin ang pangalan ni Jesus Christ. Napakadali na ngayon. Magkakaroon tayo ng faith kay Jesus Christ, the author and finisher or perfecter of our faith. Yun ay dahil sa pagmamahal ni Almighty Father. May kaibigan tayo, si Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.